Hello po. Ako po si Patricia Velez. Pati na lang po for short. Meron ka bang experience sa pagiging kasambahay? Kailangan kasi namin ng all-around helper dito. All around po ako sa dati kong pinasukan. Kailan ka kaya pwede magsimula? Sir, kahit ngayon na po. Tommy! Huwag mo patayin yan! Ano yan? Pati, sabi po ni nanay, bawal daw po yan. Alam mo, Tommy, yung nanay mo, mali-mali talaga no? Alam mo namang, wala namang problema kung manood ka ng barilan, di ba? Alam mo, araw-araw sa buong mundo, sa Pilipinas, may namamatay at pinapatay. Sarap ng baon mo ah. Akin yan! Ibalik niyo sa akin! Gusto mo makati ng maliit? Kailangan matuto kang lumaban. Ha? Kailangan matuto kang gumanti dahil hanggat sa alam nila na kaya nilang gawin sa'yo yan, uulit-ulitin lang nila yan. Naiintindihan mo ko? Kailangan, pag may nanakit sa'yo, gumanti ka. Binugbog po nila ako, sir. Kinakampihan niyo pa sila. Niyanig ng barila ng San Andres Elementary School. Kinumpirma ng mga otoridad na isang 12 anyos na mag-aaral na nagangalang Tomas Villaluz. Hindi pa mamamatay tao si Tommy, di ba? Hindi siya mamamatay tao. Hindi niya magagawa yung mabait na bata si Tommy. Bitawan niyo ako! Kulap. Ang sama nila. Di po ba ang masama? Pinaparusahan. Anak, bakit ganyan ka mag-isip, ha? Sino nagturo sa'yo niyan? Tommy! Nak, happy birthday! Happy birthday, anak! Salamat, Nay, ha? Salamat lumabas ka dito sa Maynila para samahan kami mag-asawa. Yun nga lang, naagawan ko ang trabaho ng nakuha mong kasambahay. Gusto ko, lagi ako ang kumikilos sa bahay. Pero, alam mo, hindi ko matansya ang ugali ng papi na yun. Bait siyang kausap, pagpangarap. Pero, ilang beses ko siyang nahuling bumubugnot pag tumalikod na ako. Anak, hindi ba ganda ang kutob ko sa papi niyo? Okay naman ho siya sa aming mag-asawa. Pero tama ho kayo, hindi na namin kailangan ni Mike ng kasama. Kapasapin ko siya ng mga. Mahal, halika na, dali na! Bilisan mo na, dali na. Ulis na tayo. Baka maabutan pa tayo ng asawa mo. Oo nga eh, kailangan na natin magmadali. Sigurado ako pabalik na sila dito Ay, galing naman sa sementeryo. Nagdahilan lang din ako sa kanila para hindi sumama sa kanila. Sabi ko hindi ako pwedeng ma-absent dahil sa trabaho. Pero alam mo, mahal, buti na lang. Uuwi na tayo sa probinsya ko tapos doon tayo bubuo ng pamilya. Alam mo, aalagaan kita. Promise, alagaan mo rin ako, ha? At saka, alam mo, meron ako mga pangailangan na alam ko namang kaya mo namang ibigay sa akin. Ha? Kaya alagaan mo ko. Pakis nga. Halika na, dali na. Mahal, ano ba? Akala ko ba nagmamadali tayo? Eh, ba't nag-e-emote-emote ka pa dyan? Halika na, tama na yan. Halika na. Ano? Hindi ko rin maintindihan yung nangyayari sa sarili ko. Alam ko namang mali itong gagawin ko. Pero kapag nanatili ako sa bahay na ito nakasama si Ruth, alam ko tuluyan na ako mawawala sa pati na... Mahal, alam ko namang nade-depress ka sa nangyari sa anak mo. Alam mo, kung gusto mo,
Pag-uwi natin sa probinsya, gumawa na tayo ng anak kahit 12 pa. Kaya halika na, dali na, halika na. Please. Halika na. Anong ibig sabihin nito? Ay, Aalis na kami ni Mike dito. Magsasama na kami at magmamahalan kami at wala ka na magagawa doon. kabit ka na kasama ko? Binagyan kita ng trabaho mo. Pinatira kita dito sa bahay ko. Pero asawa ko pala ang tinatrabaho mo? Tama na! Bakit tama na! 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 Sige! Sige, sige! Sige! Magsama kayo ng kabit mo! Total, pakiramdam ko naman wala akong asawa. Pakiramdam ko na ako na lang nagluluksa sa pagkamatay ng anak natin. Ni hindi ko man lang maramdaman na nasasaktan ka at nagluluksa ka katulad ko. Hindi totoo yan sinasabi mo! Oo! Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Pero mahal na mahal ko yung anak natin. Hindi lang ikaw ang nagluluksa dito araw-araw. Pero gusto mong takasan yung sakit at lungkot. Gusto mong makalimot? Kaya sasama ka dito sa kabit mo? Sige, sige, lumayas kayo! Umalis kayo! Alis! Alis! Alis kayo! Sinabi na umalis kayo eh! Alis! Ngayong hapon, tutok lang po kayo sa pagtatapos ng storyang ito. At maya-maya rin, mas makikilala po natin si Aizel. Ang kanyang kapatid na si Miguel ay isang biktima rin ng karahasan sa loob ng paaralan. Ang buong interview, abangan po, maya-maya lang. Mamaya mahuli tayo ah. Sige, tol. Lagyan po dyan. Gigi. Kayo na naman! Nagtanali na nga kami! Mabwisit kayo! Mabwisit kayo! Mabwisit! Itang ko, hiniwalayan na ng asawa. Sumama na dun sa kabit na dati nilang kasambahay. Buti nga, lahat ng uri ng kamalasan, sana maranasan niya. Kulang pa yan sa lahat ng sakit na dinala niya sa pamilya ko mula nung pinatay ng anak niya. Ang anak ko. Akala mo matatapos ang lahat ng ito sa pagkamatay ng anak mo? Araw-araw mong pagbabayaran lahat ng ginawa niyang kasalanan. Tama sa'yo. Wala na si Tommy! Iniwan na din ako ng asawa ko! Lahat ng meron ako, wala na! Wala na lahat! Wala na! Hindi pa ba sapat yun nakabayaran sa lahat na nangyari? Ha? Wala na ba akong karapatan mamuhay na tahimik? Wala na ba akong karapatan mamuhay na tahimik? Wala. Tay,
May sasabihin po ako sa inyo. Hindi ko po ito masabi kasi baka maabala ko po kayo sa trabaho. May mga nambubuli po sa akin sa school. Sinasaktan po nila ako. Sabi ni Ate Patty, kapag sinasaktan ka, umaban ka. Gusto ko na talagang gumanti. Pero hindi ko alam kung paano kumakaganti kasi marami sila. Sana, kasing angas din ako ni Ate Patty na kayang lumabas sa mga kaaway niya. Minsan, naiisip ko na dalhin yung baril ni Tatay para matahimik na sila. Di ba sinabi ko matulog ka sa hapon? Ha? Bakit gising ka pa? Ha? Ay! Tama na po! Justin! Tama na po! Bakit ka nakikinig sa akin, ha? Patty, walang hiya ka! Ano ba nangyayari? Nay! Nagpapasok ako ng demonyo dito sa pamamahay natin. Nay, si Patty! Si Patty, sinasaktan niya si Tommy! Sinasaktan niya si Tommy! Si Patty ang nag-impluwensya kay Tommy ko. Na gumanti at maging marahas. Nay! Kinalimutan ko na yung pang-aahas niya sa akin. Yung pang-aahas niya sa asawa ko. Pero itong kademonyohan niya ginawa niya sa anak ko, hindi ko pati palampasin! Nay, magbabayad siyang hayop siya! Buhay ka pa pala. Hayop ka. Alam ko na yung totoo. Sinasaktan mo si Tommy. At ikaw din ang nag-impluwensya sa kanya para maging marahas. Ano pinagsasabi mo, ha? Wala ka namang pruwebo eh. Naghahanap ka lang ng masisisi at mabibintang sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa buhay mo. Deserve mo yan. Deserve ko pala. Hayop. Aray! Aray! Ba't talaga? Alam mo, ikaw... Yung nga ka. Aray ko! Alam, dapat sa'yo nalakalag ulit. Awa mo na. Parang awa mo na. Buntis ako. Parang awa mo na. Buntis ka? Napakalandi mo talaga. Nagpabuntis ka pa talaga sa asawa ko? Aray. Parang awa mo na. Maawa ka na sa baby namin, iba. Alam mo, kaya ka naloloko ng asawa mo eh. Kasi ang dali mong maniwala. Ako? Mabubuntis? Hindi ako basta magpapabuntis. Tandaan mo yan. Alam mo, napakawalang iya mo talaga! Hahanapin kita kung saan ka man magtago! Alam mo, kapitbahay ko din yung babaeng yon. Wisit nga ako sa kanya. Nagnanakaw ba naman siya ng pantin na hindi naman sa kanya? Hindi niyo ba itulong sa akin kung saan siya nakatira? Oo naman. Gusto mo samahan kita? Patty! Ikaw na naman. Di ba naghahanap ka ng ebidensya? Oh, eto ebidensya. Sabi ni Ate Patty, kapag sinasaktan ka, umaban ka. Gusto ko na talagang gumanti. Sana, kasing angas din ako ni Ate Patty na kayang lumabas sa mga kaaway niya. Minsan,
na iniisip ko na handalin yung baril ni tatay. Para matahimik na sila. Bakit gising ka pa? Ha? Ay! Tama na po! Sakit! Tama na po! Paano mo ito nagawa sa anak ko? Sumama ako sa'yo dahil akala ko makakatakas ako sa lungkot at sakit. Pero mali ako. Ikaw rin pala yung punot dulo ng lahat ng to! Mahal, tinuruan ko lang naman lumaban si Tommy. Hindi ko alam na magagawa niyang mamaril. Mahal kita at mahal ko si Tommy. Maniwala ka sa akin. Sinungaling! Hindi mo lang sinasaktan si Tommy. Tinuruan mo rin siya paano magalit. Tinuruan mo rin siya paano maging marahas. Dahil yun ang pinapakita mo sa kanya. Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Ako pa talaga sinisino mag-asawa, ha? Hindi ko kasalanan kung utak kriminal yung anak nyo. Alik ka dito sa kapuputang babae ka, ha? Ikaw, wala kang kwenta. Di ba sinasaktan mo yung anak ko? Ha? Sinasaktan mo siya. Bitawan mo ko! Di ba ganito sinasaktan mo ko? Ha? Nakikita mo ba ang ganito mo sa ang anak ko? Ha? Sige, ano, lumabad ka! Ha? Lumabad ka! Alam mo, hindi ako magdadalawang kasi. Napatayin ka. Ha? Sinaktan mo yung anak ko. Ano, lumabad ka? Ay! Ano? Sige! Sige! Papatayin ko kayong dalawang mag-asawa. Sa tingin nyo, hindi ko kayo kaya itindihan? Ha? Ano? Nakita mo yung anak ko. Ano, lumabad ka? Ay! Ano? Sige! Sige! Papatayin ko kayong dalawang mag-asawa. Ha? Sige! Ay! Mike! 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 Mike, ate! Tama na! Tama na! Tama na, Mike! Tama na! Mike! Tama na, Mike! Tama na! Patayin ko siya. Anak, dinalaan kita ng paborito mong egg pie. Ruth, alam ko naging duwag at makasarili ako nung mga panahong nilalamon tayo ng kalungkutan. Kaya kita iniwan. Sana patawadin mo ako. Pinapatawad na kita. Pero sana wag mong iisipin na ganong kadaling buuin ulit lahat ng mga nasira. Napakalalim na ng sugat na iniwan ng lahat na nangyari. Siguro kailangan mo na nating matutong mabuhay ng normal. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang magulang na nawalan ng anak.
Kung saan ako nagsimula kumapit sa matitilim. Napakalungkot ang nangyari sa inyo. Nakikiramay po kami. Pakikwento niya nga sa amin kung ano ba yung nangyari talaga sa kapatid niyo. Yung dalawa pong classmate niya na duguan po yung uniform, pumunta po sa bahay. Sinabi po nila na nasaksak nga po. Sa punto nito, alam mo na ba na wala na siya? Hindi pa po. Akala ko po simpleng saksak lang po. Paano ang naging kwento sa inyo ng mga bata? Ano yung nakita nila? Bali, galing po silang 4th floor. Magsi-CR daw po siya, tapos nagpasabay daw po itong nanaksak po ng tubig. Then po, pagbalik po ng kapatid ko, galing sa pag-CR at bumili, hindi niya po nadala po yung sukli, bali po yung tubig lang po. Tapos ngayon po, sabi po ng kapatid ko, babalikan po. Wait lang daw po. Tapos hindi po naniwala yung nanaksak po. Bale, naglabas po agad ng balisong. Nagbiro pa po daw yung kapatid ko na, pre, baka saksakin mo ko niya na. Tapos nagulat na lang daw po lahat na, ayun nga po, bigla nga po siyang sinaksak. Bakit ganun katindi yung galit niya sa kapatid mo? Hindi po talaga nila alam ano po yung dahilan, bakit nasaksak niya po yung... Dahil lang sa 10 pisong sukli, sinaksak siya. Tsaka, bakit nakapasok yung ganong balisong sa school? Nilagay daw po sa tumbler po. So ano nangyari pagkatapos nun? Ikwento nga sa amin nung dumating kayo doon. Yun po, yung nasaksak na po siya, nakababa pa po siya ng 2nd floor. Tapos po, hinintay niya po yung kaibigan niya. Pagbaba po nung kaibigan niya po, yung classmate niya po, doon na po yung kapatid ko na huling sinabi po, paalam. Saan siya sinaksak? Sa puso po, natamaan daw po yung... Natamaan yung puso? Opo. So talagang yung bleeding siguro talagang Opo, sobra tuloy-tuloy. po. Naubusan po ng dugo. Tumawag po yung kaibigan niya ng tricycle po ng barangay para po maisakay agad siya. Pagdating po namin sa ospital, pagtingin ko po sa paa ng kapatid ko po, kulay puti na po. Tapos parang yung kuko niya parang violet na po. Dead on arrival nga po pagdating po doon. Yan. Ano yung naramdaman mo na nandun ka, yung kapatid mo wala nang buhay? Opo, sobra pong sakit. Ba't ka nasaksak? Ganun po. Ang dami ko pong tanong sa kanya pero yun nga po, walang kasagutan. Ano gusto niyong sabihin sa pamilya nang gumawa nito sa kapatid mo? Humarap po sila sa amin. Kausapin mo sila ngayon, pagkakataon mo para kausapin Tulungan po sila. Yun po yung gusto po namin. Matanong po sila, humarap po sila po sa amin. Naunawaan niyo na dahil minor rin ang gumawa nito sa kapatid niyo, maaari rin siyang makalaya? Opo, pero sana po hindi po. Gusto po namin makulong siya po habang buhay po kasi wala pong kapatawaran po yung ginawa niya po sa kapatid ko. Kung pwede nga lang po na habang buhay na talaga siya doon. Yun po. Kasi yung sa amin po habang buhay na po hindi namin makikita. Tapos siya nga po sa bahay pag-asa lang, nakakatulog pa ng maayos, nakakakain. Pero po yung sa amin po, wala na, hindi na namin makikita. Tapos mabubulok pa po sa lupa, ganun po. Ano gusto niyong sabihin sa kapatid niyo ngayon na hindi niyo nasabi dati? Kung meron kayong 1 minuto para kausapin siya at sabihin sa kanya yung hindi niyo nasabi sa kanya nung buhay pa siya, ano yon? Mahal ka namin, Ging. Pasensya na kasi wala kami dun sa pangyayari. Hindi ka namin natulungan. Lapit lang naman sana, pero wala kami ni isa sa amin, wala dun. Kaya patawarin mo kami. Hindi ka namin naligtas. Ayun po. Aisel, mula sa amin dito sa Wish Ko Lang, meron kaming munting regalo para sa iyo na sana makatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Aisel, para sa iyo. Thank you po, ma'am. Maraming salamat.
sana makatulong sa inyo. Apo, malaking tulong Kunting po. halaga lang Malaking para sana bagay po. makatulong. Ngayon, ang suspect ay nasa pangangalaga ng Bahay Pag-asa. Hindi na kami pinahintulutan ng pamunuan nito na makausap ang bata. Sinubukan din naming hinga ng panig ang pamilya ng suspect, pero hanggang sa ngayon ay wala pa kaming nakukuhang sagot mula sa kanila. Nagtungo rin kami sa eskwelahan, pero walang kinatawan mula sa kanila ang humarap sa amin. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang Specials.